nice and tight here. Casimero missed. Casimero needs to pick his punches. Can't find the clean shot and he falls down. John Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break him. 3 buwan mga bro, matapos ang kanyang matagumpay na pagdepensa sa kanyang WBO Interim World Bantamweight title kontra kay Cesar Ramirez ng Mexico. Oh no, it's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a Well, we knew it was beautiful ending to this. November ng taong 2019, nabigyan ng pagkakataon ng tinaguriang Cuadro Alas ng Philippine Boxing ang angas ng Pinas na si General Casimero na mapalaban sa isang world title fight na kung saan mga bro ay sinagupan nito ang pambato ng Africa, ang knockout artist na si Solani Tete na sa panahon na yon ay ang may hawak ng titulong WBO World Bantamweight title. Ang boksingerong may hawak ng record na pinakamabilis na knockout win sa isang world title fight nang patulugin nito ang kapwang South African boxer na si Seboniso Gonya sa loob lamang ng 11 segundo. Goodness me, first punch of the fight and it's all over. He's knocked him unconscious. Medical man straight into the ring. Isang dating 2-weight class world champion mga bro, isa si Tete sa kinukonsiderang pinakamahusay na boksingero ng South Africa, sunod kay Moroti Metelani na kanyang kababayan. At sa katunayan mga bro, di na bago ang kanyang pangalan sa mundo ng pakikipaglaban dahil bago pa makasagupan ni Casimero si Tete, 5 Pinoy na ang tinalo nito sa laban na kung saan mga bro, huli nitong tinalo via unanimous decision ang ating kababayan na si King Arthur Villanueva para sa WBO Interim World Bantamweight title. Kaya naman mga bro, ay mas naging kumpiyansa ang team ng African champ na madali lang talunin ni Tete si Casimero at tila ba na parang pandagdag na lang sa mga Pinoy na tinalo ni Tete ang ating pambato. Ayon din mismo mga bro sa handler ni Tete na si Frank Warren ng Queensberry Promotion ay kinakasa na ang malaking laban ni Tete kontra sa monster ng Japan na si Naoya Inoue kahit wala pang kasiguraduhan mga bro. Natatalunin ni Tete ang angas ng Pinas na si Casimero. Minaliit ng African champ ang ating pambato na si Casimero mga bro na para bang tinanggalan na ng karapatan si Cuadro Alas na makasungkit ng mas malaki pang laban. Stop him. I'm gonna break him. Stop him. I'm gonna break him. Nangarap na siya na lalaban kay Inoue. He's already dreaming of Inoue when in fact he has to really deal with reality. General Pag Casimero. dito sa akin lalaban, dito siya mababagsak. Ang sagupang Casimero versus Tete mga bro ay magaganap sa Arena Birmingham sa West Midlands, United Kingdom para sa ikatlong pagdepensa ng South African champion sa kanyang titulong WBO World Bantamweight title. Kaya tara na mga bro, ating panoorin ang kanilang sagupaan at alamin natin kung paano ipinahiya ng angas ng Pinas ang pambato ng Africa. Sa mga gustong tumalpak mga tol, nirekomenda po ng inyong lingkod ang legit na betting site, ang 1xBet. May 6,000 bonus agad sa una nyong deposito. Nasa Pilipinas ka man o sa ibang bansa, napakadali lang mag-register. I-click nyo na lang ang link na nasa description at nakapin sa comment section. Gamitin nyo lang ang promo code na LPUNCH upang ma-avail nyo ang 6,000 bonus sa una nyong deposito. Dito pwede kang tumaya sa paborito mong sports gaya ng boxing, PBA, NBA, MPBL at marami pang sports. Dito sa 1xBet mga tol, may 6,000 bonus ka na. Napakadali pang mag-withdraw. Pwede mong gamitin ang GCash, Paymaya, Crypto at dapat maging responsable lang po tayo sa pagbet. Sa panimula ng laban mga bro, umang umatake ang ating pambato na si Casimero habang tumitsyempo lang ang African champion na si Solani Tete. Gamit ang height and reach advantage mga bro, maagang nakontrol ni Tete ang kanilang bakbakan. In September 3 years ago in an IBF flyweight title defense. He won this interim title in February against Ricardo Espinosa and then Not shortening the gap. Tete, tremendous athlete, stands 5'9", only weighed 8 stone 4. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue.
who beat Nonito Donaire in that terrific fight. What was it, 3 weeks ago? Oh, great fight. Great fight, wasn't it? And it could have been Tete in the final had he been able to beat Donaire, but he pulled out. Last year it was that fight, last October. And that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a 4 or 5 point margin, but he never really took any risks. Mas lalong uminit ang bakbakan sa pagitan ng dalawang boksingero mga bro dito sa second round. Sa pag-aakala ng African champ mga bro, na kontrolado niya na ang galaw ng Pinoy boxer sa kanilang laban. At iniisip niya na nahihirapang pumasok si Casimero sa kanyang depensa. Tila na nakalimutan ni Tete mga bro na di sa lahat ng oras kaya niyang pigilan ang tumitsyempong atake ng angas ng Pinas na si Casimero. Self to me as that, and also as the president, so I'm not sure which it was. That means he's not being remotely effective. Tete just looks huge in comparison to Casimero, which this is a little bit at the moment. Yeah, it is. You know, and again, Casimiro's trying to attack, but short little right hand there. I thought it was half a head as well. Dito nagugulati ni Casimero ang mundo ng bantamweight division nang matikman ng pambato ng Africa ang nakakahilong suntok na ipinatama ni Casimero na siyang magwawakas sa kanyang 12 magkakasunod na panalo. It's better there for Casimero. Doubling up on the jab. Well, I guess he thinks, no, it's your move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You got to try and bring it to me. He's won his last 12 since September 2012. Oh, Casimero got him. He's got him with a butt now. He's given hits. He's got him with a body shot. Was it? No, I'm it was on not a sure. He's got him with a butt now. He's given hits. He's got him with a body shot. No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the... And he falls down, Tete. I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensation. Zolani Tete stopped by John Riel Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which was simply not expected, no way. Ang panalo na kamit ni Casimero mga bro ay ang nagbigay sa kanya ng titulong WBO World Bantamweight title. Ang panalo rin na ito ang nagtanghal sa angas ng Pinas bilang ika-4 na boksingero ng Pilipinas na nagkampiyon sa 3 magkakaibang weight division. Kasunod sa ating mga pambato na sina Donnie Ahas Nietes, Nonito Donaire at Manny Pacquiao na tanging boksingero sa buong mundo na 8th Division World Champion. Patuloy pa rin mga bro ang paghamon ng angas ng Pinas sa tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa inyo namang palagay mga bro, sino ang magwawagi kung sakaling matutuloy ang sagupaang Naoya Inoue versus General Casimero? At babasahin ko yan isa-isa. Salamat sa inyong suporta mga bro at sa susunod nating mga videos. Bantamweight champion of the world, Jean-Riel Cuadro Alas Casimero. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.